Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Elmer V. Lopez. We played number UWJ280. Patrick Quiapo. Jan Lopez nakaantabay. Maligayang pakikinig po. Quiapo. Binabati ko happy 7th birthday. And Jan Lopez from Jing Lopez. Jing. At ang buong kamag-anakan ng Lopez. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Kamusta? Hello sa mga taga Bye. Lopez, Quezon. Kung liligaya ka. Ano bang meron sa kanta na yan? Alam mo, do you have that kay Chico? The go-to songs? Go-to songs? Wala eh. Alam mo naman ako lagi ako na LSS, pero minsan ang weird na mga ano na songs no na LSS ako dahil minsan pagkagising ko may kantang tumatakbo sa isip ko. Diba? Minsan pang simbahan, minsan pop, minsan wala kang go-to songs? Go-to so hindi, meron. For some reason, for some strange reason, na pag nasa CR ako, pagka nakaupo ako sa trono, bigla na lang alam mo yun, bigla na lang ako mapapakanta ng sana maulit muli. Bakit? Hindi ko alam. Wala lang. Oo. Ako yan ang go-to song ko. Ang sisimulan ko pa yan doon sa chorus part. Kung kaya kong yun, tapos pipikit ako. Tapos lalabas na. Tapos yun, okay na, nakakatulong sa akin in fairness. Sabi ko, hindi ko ang weirdo, ganyan. Tapos kakanta na lang ako ng ibang kanta. Pero pagka kinabukasan na naman, mag-CR na naman ako, yun na naman. O kaya yung song ni yung song ni Kyla, Dito na Lang. Ang lulungkot. Ang lulungkot eh. Ano nga yung umpisa nun? Dito na lang, di ko kaya. Sa huling sandali yakap ka. Ano yan? Takot ay dama, pag-alis mo'y makita. At sa ala-ala. Sino yan? Si Kyla. Hindi mabura. Baka hindi ko pa Kung narinig. kaya ko lang sabihin di masakit. Kung kaya ko lang sabihin hanggang sa muli. Kung kaya ko lang isiping magbabalik ka pa rin. Ngunit di na, hanggang dito na lang. Yun. Wala lang, share ko lang. Diba, ang lungkot ng mga kanta. Ang hilig ko sa mga malulungkot na kanta, alam mo yan. Ewan ko, napaka-emo ko eh. Next time nga mag-eyeliner ako, tsaka tsaka lipstick din na itim. Tsaka black na nail polish. Yan, oo. Magusot di all black, ganyan. David Marasigan is tuning in all the way from Calgary. Calgary! Yan. Calgary, Canada, Pampanga. Candaba kasi. Candaba, Pampanga. Di ba pagka pumunta ka bumabaybay ka ng NLEX, meron dyan yung Candaba. Candaba ba? Candaba Swamp ba yun? Di ba yun yung... Di ba dapat ang gandang idea no? Sa SLEX din, ginaya na din. Yung naglalagay sila usually yan, signboard na brown, tapos nakalagay doon yung mga pwede mong makikita, di ba? Destination. Ang galing no, nakakatuwa din na, okay man. It's called the Heritage and sa NLEX meron. Ngayon sa SLEX, recently nakikita ko yan. So, northbound, so kung galing ka ng south, no, papunta ka ng Maynila, may kita mo doon, Luneta Park. Talaga? Oo, nakalagay, Luneta Park. Tapos pagpabalik naman, may nakalagay World Class Theme Park. So, syempre, Enchanted Kingdom. Pero hindi na pinangalanan. Nakalagay lang World Class Theme Park. Tapos yung drawing, alam mong Enchanted Kingdom. Ganun. At least, di ba maganda yun, no? Lahat ng pwedeng puntahan, at least may idea yung mga tao. Sa NLEX marami yan. Oo nga, ilan yun? Isa yun, yung Swamp. Baraswin. Baraswin Church, no? May kita ko yan. Tama. May humihinga sa kabilang linya. Diyan na eh. Naririnig ko eh. Sino to? Si Sex Bomb. Ang sex bomb? Ay, ano ba? Si Patty. Uso ngayon ang mga taga QC hello sa inyo. Ito taga QC. Kung kanina mga 25 years old sila, ngayon, up by one notch. 26. Si Patty. Good morning, Patty. Hello. Hello, Patty. You have a very nice name. Patty. Parang yung napakagaling na singer, si Patty Austin. Kilala mo yun?
Hindi. Ang taas-taas ng boses nun. Si Patty Austin. Kilala mo yun, Papa Jackson? Oo naman. Si Patty Austin. Ang taas ng boses nun na effortless. Kumakanta ka ba, Patty? Hindi. Sa bahay nyo lang. O, tara. Pati na. Ikaw, meron kang ganyan, yung tinatanong ni Papa Jackson, may go-to song ka, yung parang bigla mo na lang kinakanta, paulit-ulit. Wala. Mayroon. Ano yung kanta yan? Kung wala na. Ate, ang hina mo. Hello. Kung wala na. Ang lungkot kung wala. Sino yung kung wala na, Hail ba yan? Hindi. Ako Jaya. Ay, maganda yun. Kung wala nang gana, ang pagmamahal ay di na kailangan pang nawang puso magkasama. Ganun. Yeah. Ganun. Ay, pero maganda yung kanta, di ba? Pero ang lungkot. Kung wala nang tamis sa... Ay. Sorry. Nagulat naman ako. Sorry po, kumakanta lang ako. Sorry na, parang nagalit siya. Si Patty. Ang lungkot mo naman ngayon. Sinasalamin ba ng kanta na yan ang tawag mo ngayong gabi, umaga na to? Kung wala na. Medyo. Ano yung lyrics niya? Ay, yung chorus niya? Kung kaya ko. May hindi. Ay, sorry. May bukas pang naghihintay sa pag-ibig na kapwa kay lamig. Ang sakit ng Pag kanta. wala na ang lamig na dati nag-aalab sa init. Kung ano yun? Kapag ang puso ay napagod na, wala na ang pananabik. Hindi ba't mabuting magkawalay? Puso sa iba'y dapat ialay. Paano? Ganon eh. Pagkat wala ng pag-ibig na naghihintay. Ganon. Wala lang. Baka nakikinig si Miss Jaya. Hello, Miss Jaya. Baka friendly yan. Oo. Gusto kong, alam mo, isa sa mga pangarap ko makaduet, Jaya talaga. Jaya. Oo, kailan lang natupad ko na yung pangarap ko kay Luke Mijares, di ba? Sa stage, nagduet kami ng kahit kailan. Yeah, ang galing. Siyempre, ang galing ko dun. Sa part na yun. Pero magaling si Luke Mijares. Pero magaling din ako. Pati! Oh. Ang lungkot mo naman. Hindi Nagkatrabaho ka ba? Kaka-resign lang. Ay, anong work mo? Telephone interviewer. Telephone interviewer. Ba't ka nag-resign? Broke. Char. Oo. Broken si Patty. Hindi nakapag-focus din kasi yun. Lakas mo konti. Lakas mo konti. Forced resignation. Hindi po. Nagkusa lang ako. Kasi malapit yan si Baken. Hindi Grabe mo. ka. Grabe siya. Hindi kasi reading between the lines kay Chico eh. Oh. Hindi nakapag-focus eh. Di sabihin low performance. Hindi, parang, Di ba? parang wala na kasi rin akong gana. Pagka sa work, pero after, Okay. parang ganun. Tapos wala na. Ano? Resign. Burnout na gano'n? Parang iba naman, no? Iba naman. Sa bagay, wala namang problema yan, di ba? Kasi ganyan, no? If you think hindi ka na nagiging effective doon, na buburyong ka na lang, mahirap humanap ng trabaho ngayon, pero kung meron naman, di ba? Kaya maperwisyo mo sila. Char. Totoo. Hindi, totoo yun. Totoo, tama naman yan. Kasi makaperwisyo ka. Ako naniniwala pag sa isang kumpanya, no, sa tingin mo, wala ka kwenta dyan, no, hindi mo nagagawa yung trabaho mo, umalis ka na lang. Tama. Di ba? Tama. Naging burden ka pa sa kumpanya, scholar. Magkusa ka na, oo. Magkusa ka na. Si Patty nag-agree, naging burden siya Kasi di ba pag ikaw... Hindi, huwag na dumating sa ganung point. Correct. Okay, sorry. At saka totoo naman yan, magiging pabigat ka talaga kung, di ba, emotionally bothered ka, tapos... Kaya nga dapat may breakup leave eh. Ay, ano yun? May broken-hearted leave. Diba? Yan ang isusulong ko talaga pag ako naging politiko. Broken-hearted leave. Ilang days yun? Anong days? Dapat month. Wow 1 month, Grabe. Simulan mo. Parang malala pa sa maternal leave, brad Kalahating buwan, 15 days. Hindi Total, ipa-implement mo, di ba ako unang mag-a-avail? Sasama natin si Patty. Kwento mo kami, Patty, anong meron? Ayun, may... Lakasan mo, dali. Hello. Yan.
almost 11 years. Ang tagal Na, 11 years. kaso, walang closure. Okay, hindi, sige. Bakit? Ano nangyari? Nag-start siya last year. Ate, paina ka ng paina. Hello? Nag-start siya last year. Tapos, around June, na laman ko na may iba, ganon. Tapos, syempre, nalaman mo. Tatanong ko, pili-pili, ganyan. Pinapili mo. Hindi ka pinili. Hindi. Ako, live-in kami. Ikaw pinili. Tapos, yun, patawad, ganyan. Okay. And then, after nun, nag-approach sa akin yung third party, yung girl. Ano sabi? Gano'ng katagal na kayo ng time na yan? Kami, 10 years. Ha? 10 years na kami. Gano'ng katagal sila may relasyon bago mo nahuli? Ay, hindi ko na siya as in inalam ng buong dati. Parang nahuli ko lang kasi pag-uwi niya, magkasama sila sa barko. Okay. Yun. So, pag-uwi. Ang tawag dyan Kuya Chico ay proximity relationship. Ang tawag? Proximity. Dahil sa yung nasa within the vicinity. Yup. Malapit kasi. Within the area. Diba? Geographical temptation. Ganun. Ang gaganda ng mga term, no? Natukso, malapit kasi ganyan. Tapos, after nung pinapili, ganyan, sabi ko, kaysa manloko, ganyan, edi, pwede naman sabihin na lang, ipon na lang, ganyan. Tapos, ayaw daw niya, ganito ganyan. Nung una, parang, napapansin mo na yun kasi pag uwi niya, parang hindi ka tulad dati. Ate, pahina ka ng pahina. Ayun. Anong address? Mapuntahan ka namin. Hello. Ayun. Sige. Tapos, no, after natin, ko siya, ganito, ganyan. Kaysa naman maglokohan, ganyan. Sabihin na lang, ayaw daw niya, ganito, ganyan. After noon, nag-approach sa akin yung babae. Pinabasa niya kasi sa akin yung text niya na tigil na daw nila, ganyan. Na makakahanap siya, nag-sorry na siya. Tapos mga 3 days after noon, approach siya sa akin yung babae, nakikipagkita. So, nakipagkita naman ako kasi parang sabi ko, sige, parang hindi naman masagot lahat ng ex ko, yung lahat ng tanong ko, siya yung sasagot. Nagpangalam ko sa jowa mo ng time na yan. Pakipagkita ka sa ginawa niya. Hindi. Kasi bibingitan niya ako. Parang feeling ko ayaw niya malaman ko lahat. Parang gusto niya siguro, parang since pinatawad mo na, huwag mo na ukatin. Parang ganun yung feeling ko. Well, generally, ganyan na lalaki. Kaya, sinabi ko, pupunta lang ako sa friend ko. Then, nagkita kami. Ayun, na, ang tagal, siguro buong magdamag kami magkasama. Tinanong ko siya, ano nangyari, ganyan. Bakit, gano'n. Tapos, hindi naman sumasagot yung babae, hindi niya din daw alam, ganito, ganyan, sorry daw, gano'n. Tapos, sabi niya, nung tenext daw siya, nung guy, doon niya daw na-realize na, ay, gano'n, isang iglap lang, parang wala na. Kaya daw siya nag-decide na kapagkita sa akin. So, sabi niya, ayaw mo, titigil ko, ganito, ganyan, gano'n. Tapos, parang tinatanong niya pa nga ako, sabi niya, nalaman mo na ng ilang weeks na, bakit hindi mo minumura, bakit hindi mo kasi sinasabihan ng, hindi ako, ganito, ganyan. Sabi ko, tapos so, na-amaze yung girl. Oo, parang ang bait mo, di ba? Bakit hindi ka nagagalit, gano'n. Sabi niya, pwede mo na kaya akong sapakin ngayon, pwede mo akong pasagasaan. Sabi ko, parang nangyari na yun. Sabi ko, tsaka pinili kong patawarin siya. So, total package na yun. Total package niya. So, ayoko na. At the afternoon, nagkikita kami nung girl. Tuloy-tuloy, parang sabi ko, siguro naman, hindi naman. Ano pa nagkikita kasi ang ginagawa nyo? Shopping. Na girl thing. Na talaga, naging close kayo? Oo. Kasi... Sunod niya magiging sila. Bakit? Parang, hindi, para sa akin, nagpakatao ka naman. So, hinarap mo naman, inamin mo naman. Pero okay na yun, hinarap mo siya, pero para lumabas pa kayo na magkasama. Parang, di ba, parang, pag tinanong mo ako,
wala bang ibang motive? Parang hindi ako maniniwalang wala ibang Ayun, motive. sabi, actually, exactly. Yan yung mga sinabi ng mga friends ko. Tapos ito na nga, ilang buwan, ganito, ganyan, gano'n nangyayari. May mga time na parang, Teka lang muna, bago ka tumula. Anong pakiramdam mo pag lumalabas ka dati? sinabi nga, na-confess na ganyan. Okay na. Parang ayoko magtanong ng sama na loob. Parang pinatawad ko sila eh. Kasama Okay. na siya doon. Parang sabi ko, wala eh, mabubuhay ka lang naman sa mapaparanoid ka, ganyan. Kapag ka, inisip ko lang inisip. So, gusto niya daw ng friendship, ganyan. E di sabi ko, okay, kahit strangers, ganyan. Sige, go. Tapos after, may mga time na, after na nung lumalabas kami, parang iba yung feeling, may mga kaba ako na, minsan pagka may katext siya, ganyan, hindi ko alam, hindi ako sure kung yung ka-live-in ko yun. Pero parang yung gut feeling na basta kinakabahan ako, ganun. Pero binabaliwala ako kasi sabi ko, pina-friendship niya ako, siguro naman may konsensya naman to para hindi naman ako gaguhin ng... May konsensya, nilalaki nga niya asawa mo, konsensya pa hinahanap sa taong yan. Hindi ko alam eh. Ewan ko nung time na yun, tama nga, ganun. Tapos... Actually, tanga ka doon. Ang lala ng pagkatanga mo sa part na yun, tapos... September, umalis ako dun sa bahay kasi iba yung feeling ko na parang sa tuwing magkikita kami ng babae, parang feeling ko may mali. Feeling ko wala kay away ng asawa mo. Wala naman. Ba't umalis ka? Pag umalis ako, Di ba kamo kasi umalis ka sa bahay? yun wala. Ano lang. Parang hindi ko lang ma-prove kung anong meron, kung anong problema. Oh, ba't umalis ka? Kasi iba nga yung feeling ko na pagka uuwi ako, malinis ang phone naman. Okay, ganyan. Pagkagaling ng work. Tapos, basta hindi ko alam kung iba yung feeling ko. Sabi ko, may problema, hindi ko lang nahuhuli. Okay. Tapos feeling ko, with the same girl. Tapos, umalis ako. Punta akong QC. Ayun, kinakontak niya pa rin ako, ganyan. Sabi ko, ayusin feeling ko nung time na yun, yung problema na sa akin. Kasi baka akala ko lang na napatawad ko, ganyan. Tapos hindi pala. Parang feeling ko ako yung may problema. Sabi ko, ayusin ko lang yung sarili ko. Gusto ko pag bumalik ako. Yung buo na ulit, yung hindi kita paghihinalaan kasi wala naman ako nahuhuli. Pero nung umalis ka, the day that you decided to leave, wala kayong away? Wala po. Umalis ka lang? Parang weird yata yun, di ba? Na, nung nga nahuli mo, hindi ka umalis eh. Di ba? Umalis rin ako nung nag-away kami. Nung first na nakita. Pero di ba parang umalis ka nang wala kayong away? Feeling ko hindi mo talaga siya napatawad eh. Oo, yun. Feeling ko nung time na kinikita-kita yung babae, di ba, you were just trying to find out more, di ba, kung ano naging kung sasakto ba dun sa nalaman mo na sa kinakasama mo. Feeling ko doon yun. May time kasi na di ba pag nag-check ako pag uwi, ganyan, malinis naman, ganito, ganyan. May time na maaga ako umuwi. Tapos may nakita akong sa call logs na number. Number? Pag umaalis kayo nung ginawa ng mister mo, anong alam ng asawa mo? Doon, sa girl. Alam niya? Oo, sinasabi ko. Ano sabi niya? Tapos, binibigilan nga ako. Tapos, sabi ko, parang weird, bakit? no? Oo. Sabi niya, bakit nakipag-ita pag ganito, ganyan. Sabi ko, nag-offer naman ng friendship, saka okay naman niya kami. Sabi ko, ganun. Ganyan. Dating kasex na mister mo, nakikita mo? Hindi ko mag-gets di ba? Kasi, sorry mga panggan, nandun yung utak ko, pero you can't help maiisip mo yun eh. Nagpapatong sila dati. Sinabay sa'yo, kinikita-kita mo. Malay mo naman hindi nagpatong. Yun nga, yung Sumahid sinabi yun. ng mga friends ko. Tapos, umokay naman ako kasi feeling ko nung time na nag-approach siya, parang ang bait niya naman, ganyan na ngayon lang daw siya nakapasok sa ganung relasyon, hindi niya daw sinasadya, gano'n. Tapos hindi daw talaga siya ganung babae, ganito. Di sabi ko baka nagkamali lang talaga. Parang So, syempre sila lang yung nandun. Tapos September nung umalis ako. Tapos
after nun, bago ako bumalik, nag-uusap naman na kami, nakukontak niya na ako. Tapos, sabi ko, sige, kung okay na tayo, kung nakapag-isip ka na rin, sabi ko, para alam mo na rin. Kasi feeling ko may gumugulo din sa'yo. Tapos sabi niya, okay daw, ganito, ganyan. Nung babalik na ako, biglang aksidenteng na buksan ko yung FB niya. Nasa office ako. Nino? Nung ex ko. Okay, Buksan ko. Tapos, kachat niya yung friend ko. Tinatanong ng friend ko, sabi niya, nag-usap kami ni Patty, ganito, na babalik na siya, pero sana okay na, ganito, ganyan. Tapos, sabi niya, oo, tapos, pero, nagka-crying emoji siya. Tapos, sabi niya, pero, feeling ko kasi, totoo yung sinasabi ni Pat na, may problema, ganyan. Ano ba yun? Gumanon siya. Tapos, ang reply niya lang lagi, puro crying emoji. Tapos, straight to the point, tiyanong siya ng friend ko. Buntis ba si? Gumanon. Yung babae? Oo. Okay, saan naman kinuha ng kaibigan mo yun? Ba't meron siyang? Hindi, kasi nung unang nahuli, may nabasa, nung nahuli ko yun, yung dami account. Parang nagsabi yung babae doon na na-delay siya. Pero, yun. Nawala na yung usapan? Oo. Parang June pa yun. So, ang tagal na, di sana nagkikita kami, malaki na yung tiyan niya. So, hindi naman. Tapos, nung nagkikita kami, tinatanong ko siya, mamaya, buntis ka, ganito, ganyan, gumaganyan ako. Ganyan, hindi daw mangyayari yung ganyan-ganyan. Wala daw siyang matres. May mga ganun-ganun pa siyang effect. Natawa na lang yun, parang hindi ko masaktan. Pero hindi talaga. Nung time na yun. Nung September. Ibig sabihin, nakikita pa rin pala sila. Oo. Nung September, doon ako nag-breakdown kasi nabasa ko yung chat. Binuksan habang bukas kasi kachat ko din siya yung guy. Sa phone ko, tapos sa desktop ko, binuksan ko yung FB niya. Doon, nagbabasa lang ako, tinabignan ko lang yung conversation. Tapos nakita ko hanggang sa in-screenshot ko, tapos sinend ko doon sa friend ko, at saka doon sa guy. Yung screenshot ko, sinend ko sa kanila pareho. Okay. So, nagsisisihan sila ngayong dalawa. Ba't daw sinend sa akin ganito, ganyan. Sabi ng friend ko, siya nga rin sinendan niya ako. Ibig sabihin nabuksan niya yung FB mo. Kasi yun, nalaman ko. Tapos, okay, wait lang medyo hiwalay na kayo, di ba? Kasi ex ang tawag mo kanina pa, di ba? Kailan kayo naghiwalay? Walang, ang labo nga kasi wala namang closure. Nung nalaman ko ngayon, parang, sabi ko, so, eto na to, tapos na, gano'n. Tapos, ayaw niya. Kailan to? Bata lang daw. October. Last year pa? So, wala last year hanggang ngayon hindi na kayo nag-uusap? And then, since March. Okay. Tapos, yun, October, nalaman ko yun. Tapos, nakiusap siya. Umiyak siya na bata lang, ganyan. Yung kailangan niya lang yung anak niya, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, mag-iisip ako. Tapos sabi ko, kung talagang gusto mo, parang this time, parang under my condition na lahat. Sabi niya, anong condition gusto mo? Sabi ko, pag alis mo, matitira siya dito sa Pinas. Siya yung may iwan, siyempre, kasi hindi man siya makakaalis. Sa akin yung check-up, sa akin dadaan lahat. Wala kang communication sa kanya. Sabi ko gano'n. Tapos, sabi niya, sige, ito number niya, sabihin mo lahat sa kanya. Basta hindi ka alis dito sa bahay. Okay. Parang gano'n yung agreement. Tapos, gano'n, hindi na, ang nangyari, syempre, hindi pa payag yung babae. Ang sabi ng babae, hindi siya paanak. So, ano na naman kayo, kumbaga, cold treatment na naman kayo ng babae? Oo, nag-away na kami that time. Hindi na kayo nagsini ulit? Ay, hindi naman. Okay. Hindi na kami nagkita mula nung nalaman ko na Kasi October, parang nalaman ko yun, parang... Siyempre, di ba? Parang all this time, lumalabas tayo, meron pala kayong relasyon ng asawa ko, di ba? Nung October na yun, 5 weeks pa lang dyan. So, all along, parang sobrang... Sabi ko, grabe. Hindi ko matake. Ikaw din naman weirdo ka rin Tapos, ayun, pagdating nung ganun yung setup, ganyan,
sustento, ganun. Pero hindi umayag babae. Kailangan daw, gusto niya, piliin sila, gano'n, nababasa ko. Tapos ang sabi ko, transparent. Kailangan lahat ng text yan kung kailangan mo ito para mabuhay yung anak mo, ganyan. Kasi critical. Sabi mong gano'n, sige, bahala ka. Sabi mong gano'n sa kanya. Pero gusto ko nababasa ko lahat para hindi na yung sinisikreto sa akin. Tapos, pumapayag naman siya, nababasa ko naman, ganyan. Kaya lahat ng sinasabi ng girl. Anong turning point nyo nung October? Ba't ka nagiwalay? Noong October? Hindi po. Hindi kami naghiwalay actually nung nalaman ko. Okay, di ba March ka nagiwalay? March? Ay, oo. Turning point noon kasi nung December, umalis na siya. So, hinatid ko pa siya. Umalis na siya. Tapos, continuous naman yung communication. Kaso, yung girl, gusto niya umalis na sa kanila. Umalis na siya sa probinsya nila kasi daw. At ilang kasama, paina ka ng paina? Ayun. Gusto niya umalis na siya sa kanila, ganyan. Kasi daw, ayaw niya daw pabigat sa magulang niya, ganito, ganyan. Inupa siya. Sabi ko, na mas malapit. Dito lang din sa malapit din sa inuupaan namin. Hayop ha? Tapos kasi gusto nang nagdi-demand din yung babae na ayaw niya daw sa kanila, ang layo daw. Para mo tinurate yung asawa mo na he messed up and now you're trying to pick up the pieces. Na? Pero doon pa lang sa part na na kasama mo lumabas yung babae, parang weirduhan na ako sa'yo eh. May mali. Tinatry ko lang siguro. Naisalba pa. Hindi ko, sorry ate ha, nagigets kita, hindi naman ikaw unang gumawa niyan yung tinatry isalba. Ang hindi ko mag-get, paano mo na, anong nagawa nung paglabas-labas mo kasama ng girl para isalba yung relasyon? Hindi naman yun. Siguro kasi nag-offer siya na parang friendship nga daw. Pero parang lumabas-labas? Oo, yun. Bigla na lang siyang tatawag. Tapos sabi niya, wala talaga akong makausap. Ganyan. Okay. Kasi mag-isa lang ako dito sa dorm. Ganyan. Kailangan ko nang kausap. Ganto, ganyan. Alright. Kaya, weird naman. Tapos nung... At ilang kasama mo? Ayan, umalis lang nga siya. Gano'n na nga, na itinira doon sa malapit din sa amin. Okay, Pero, yun. May time doon na bago siya umalis, nagdi-demand itong girl na dito ka matulog, ganito ganyan, knowing na nandun ako. Ha? Oo. Nandun ako. Ang gusto niya, dun daw kailangan. Gusto ko marinig boss mo, gusto ko tang kasama, ganito ganyan. Nandun ako sa bahay namin. Tapos, yun na, bago siya umalis, sabi ko, ay, parang very wrong naman, sabi ko. At ilang kasama mo, please? Ayun, parang, sabi ko, very wrong naman na yun. Tapos, pero hindi sabi, kasi madaling araw na, ang iniisip ko yung bata. Sabi ko, madaling araw na critical yung pagbubuntis. Tapos, hindi natutulog, di kakain kapag hindi pupunta yung guy, ganyan. Ayun, pinabayaan ko siya pumunta dun. Talaga? Oo. Tapos, ayun, naiwan ako, umangal-ngal. Kasi naisip ko yung bata. Sabi ko, nakawawa naman, nadadamay, wala namang kinalaman. Ang tanga mo, no? Nakabusit ka, no? Tapos yun, okay, pag alis, nag-ano pa, may communication pa. Tapos, ay, wala nga closure kasi ayaw nga niya, ayusin niya lang yung sa bata, ganun. Kailangan lang maging stable muna yung bata hanggang paglabas, ganun. Kaya medyo, pero syempre, parang sobrang gulo na. Doon na nung mula January hanggang March, doon na yung time na nakikiusap ako sa kanya, i-block niya ako, ganito. Kasi pag binila ko siya, lulukuhin ko lang sarili ko. I-unblock ko na naman siya pagka windang-windang na naman ako. Kaya sabi ko, i-block mo ako, ganyan, huwag ko na akong kausapin, gano'n. Kasi hindi, parang pareho lang namang mahirap. Yung hindi ka makausap at saka nakakausap ka. So, isa na lang. Okay. Huwag na mag-usap. And then, tapos, ayun, nung March, na huling nakiusap ako, siya na yung binila ko kasi hindi naman niya, ayaw niya talaga. Na, yun yung huling usap na parang nag-iiyakan kami na. Nino?